Hello guys, good morning. So, kumusta kayo guys? Kumusta yung mga nasalanta ng bagyo, yung mga taga Cebu? Kumusta yung mga nasa iba't ibang panig ng mundo? Kumusta sa mga OFW natin, sa mga kababayan natin? Kumusta kayo? Kami dito sa Metro Manila, medyo nakaka-worry kasi kagabi may balita na magkaroon ng super typhoon sa Luzon. Hindi natin alam kung saan tatama ang part sa Luzon. Ang huwag naman sana kasi damage na naman, hindi na nga nakaahon yung ah, nasa una naglindol, hindi na nga nakaahon pa, tapos ito na naman, binaha na naman sila, binagyo na naman. Diyos ko. Diba? Padasal ka na lang talaga. So, hindi lang dahil may kalamidad, magdasal tayo. Araw-araw tayong hindi man na kailangan na lumuhod tayo or ano, basta nasa puso natin yung pagdadasal natin, nasa utak natin, no? At gumawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa, guys. Kahit naiinis ka na, minsan, gawa pa rin tayo ng kabutihan. Yung minsan, inhale, exhale, kahit naiinis ka na, alam mo yun, magtitigil ka na lang kasi kaya ayokong matapos yung araw na to na naiinis ako or nagagalit ako. Pero be thankful tayo guys dahil ito tayo, gumagalaw, no? Maraming toxic ng, toxic ng panahon ngayon. So, yun na guys, content ko is tungkol sa mga bata ngayon, yung mga kabataan din ng mga Gen Z. So, grabe guys, no? Ako share ko lang kahapon is andun kasi sa pinasukan ko, nandun yung anak ko. So, actually, lumaki talaga yung mga anak ko na puro papa kasi nung panahon na nag-abroad ako, puro yan sila papa. Ulti mo ng brief nila, maglaba, papa yan. Tapos may magsunod ng mga kalat nila. So, guys, nung nawala ako, medyo naiba yung disiplina sa kanila no? Kasi iba ang tiyaga ng nanay, iba ang tiyaga ng tatay. So, yung papa nila, hindi yung ganun katyaga magsabi na, oh, lipitin niyo itong kalat niyo, ganyan, ganyan, maghugas kayo, ganyan. Kasi ayaw niya ng ganyan dahil, ay nako, ma-high blood, masakit lang yung ulo niya. So, ako kasi, kailangan kong magiging, alam mo yun, magiging siga ba sa kanila. Pero hindi ko na kaya, guys. I swear, hindi ko na kaya yun. Kasi iba talaga sila. As in, iba. So, yun na nga, kapagpito ko sa inyo. Habang naglilinis ako, syempre, nandun yung anak ko, tapos, alam ko yung kalat niya, yung mga ginagawa niya. So, nagsisermon lang ako pag kami ng dalawa. Kaya wala yung kasama sa bahay. So, hindi ko lang maipakita. Pero mababait yung anak ko, guys. Sobrang bait. Yung pag-aaral nila talaga ay number one priority nila yan. So, ang tao naman kahit may mabait, meron talaga yung So, yun na guys, nagyaw-yaw ako kasi, yung kalat mo, ganito, ganyan. Bakit hindi mo to bahay? Nakikitira ka lang dito. Bakit ka nagkakalat yung respeto mo sa mga taong nakatira dito, di ba? Yun yung sabi ko sa anak ko. Tapos sabi sa akin, syempre, hindi lang naman yun ng may karuntong pa talaga yan, nanay tayo, may yaw-yaw pa talaga yan, mahaba-habang yaw-yaw. Kaya mo, mga nanay, pag nag-yaw-yaw yan, naumpisahan, tuloy-tuloy na yan. Sabi ng anak ko, doon sa kaibigan niya, mga nanay talaga, no, grabe sila, no, mag-yaw-yaw talaga, tuloy-tuloy. Nagyaya ko. Alam niyo guys, ginawa ko guys, hindi ako natawala ako sa video ko, no. Hindi ko pinakita sa kanya na natatawa ako, pero gusto ko tumawa. But, ewan ko ba guys, simpleng natatawa talaga ako. So, kunwari, galit na galit ako. Sabi ko, ay, ganyan na, hindi pwedeng maganyan pag nasa ibang bahay kayo. At hindi lang, dapat sa bahay gumawa kayo, maging responsible kayo. Yun na nga lang gagawin niyo, sabi ko sa anak ko. Tapos, sinampas ko siya ng walis, guys. Sa harap ng kaibigan niya, hinampas ko siya. Yun lang. Kasi ayaw ko yung ganun kasi yung ko sa mga anak ko. Okay, hanggat malakas na kami ng papa niyo, gawin namin. Magdigpit kami, asikasuhin kayo. Ganun kasi yung ko sa mga anak ko guys. But alam niyo, yun nga, mali nga kasi dahil hindi dinidisiplina yung mga anak ko. Guys, habang tumatanda kasi mayroon tayong ma-realization. Kaya
ang hirap kasi magsabi lagi sa mga taong hindi nakikinig. Alam mo, ikaw na lang yung na-stress, ikaw na lang gagawa. Kaya yung sabi nga ng partner ko, sabi niya, alam mo, hindi naman yan magiging ganyan forever yung mga yan na hindi gagawa sa kanila. Pag nagkaroon na, magkasarili yan. Gagawa yung mga yan. Actually, totoo talaga yan. Maraming ganyan. Ako experience ko din, isa sa mga kamag-anakan namin. Marami din. Alam niyo yung tawag nito. Ano man tawag nito? Yung walang natutunan, mga babae pa yun guys. Walang natutunan sa bahay, hindi marunong maglinis, hindi marunong ultimo panty, hindi marunong, di ba? Pero alam niyo, sabi ko grabe hanggang nagkapamilya na sila, mas madiskarte pa sa buhay. Mas ugay sa buhay. Kaya ako, hindi naman ako against na yung dapat turuan talagang bata. Dapat talaga turuan, guys. Pero mahirap magturo sa mga kabataan ngayon, guys. Kaya pinagdasal ko na walang imposible sa dasal na mabago pa sila. Pero yun na, pag nakita naman nila na galit ako, guys, ay naman sila, gumagawa naman sa kaso. Kailangan mo pang magalit, nakaka-stress. Diba? So, yun na yun, guys. Share my experience na lang as mother. Millennials tayo So, mga anak natin, mga Gen Z, no? Kumusta naman yung mga anak niyo dyan? So, bawi lang. Ayan bawi lang dyan. Pero, alam niyo, hindi kasi, iba talaga sila ngayon. Iba. Tapos, i-compare mo yung buhay mo noon at saka ngayon, ayaw nila yung marinig. So, guide na lang talaga tayo. Guide. Tanungin sila, anong pinagdadaanan nila. Minsan, ayaw nila mag-share So, yun na nga guys. So, 8 na. Alis na ako. Maraming salamat. See you in my next upload. Shout out to Edgemooth. And thank you so much support sa aking Thank you so much. Bye! Ingat kayo. God bless.